na inihanda ng personal section. Masasaksihan po natin muli ang kwento ng Kapaskuhan. Sa bawat tauhan na inyong makikita ay ginamitan ng mga materyales na recycle para sa kanilang kasuotan. Ang aming pagtatanghal ay magsisimula. Ang makasaysayang bahagi ng kwentong ito ay naganap sa loob at paligid ng Bethlehem, sa lugar na ngayon ay kilalang Israel. Kahanga-hanga sapagkat si Jesus, anak ng Diyos, ay pinanganak ng Birheng Maria upang tayo ay iligtas mula sa mga kasalanan. Mahigit 2,212 taon na ang nakalilipas, bawat isa ay umaasam sa pagdating ng Mesiyas, ang hari ng Israel. Siya ang magliligtas sa kaniyang bayan. Maging ang mga tagapayo ng malupit na Haring Herodes ay nakakaalam tungkol sa kaniyang pagdating. Tinangka ni Herodes na patayin ang sanggol na si Jesus, ngunit ipinagtanggol siya ng Diyos. Ang talang maningning ay sumisimbolo ng pag-ibig at pag-asa. At hindi lang sa langit nandoon ang mga anghel, sinugo ng Diyos ang mga anghel para ipakita sa mga pastol kung saan ipinanganak si Jesus, at kalaunan ang mga pantas mula sa silangan ay dumating at sinamba sila. Sa langit nandoon ang mga bituin. Makikita din natin ang mga maniningning na tala sa bakuran ng pansangay ng lungsod ng Quezon. Dumarami ang mga tala tuwing Kapaskuhan. Sa atin nagmumula ang kaliwanagan at dahil natin ang pagpapala sa bawat tahanan. Ang talang maningning ay sumisimbolo ng pag-ibig at pag-asa. At hindi lang sa langit nandoon ang mga anghel, isinugo ng Diyos sa mga anghel para ipakita sa mga pastol kung saan ipinanganak si Jesus, at kalaunan ang mga pantas mula sa silangan ay dumating at sinamba sila. Maria, anong ibig mong sabihin na ikaw ay nagdadalang tao? Ni hindi pa tayo nakakasal. At pangangalanan mo pa ng Jesus. Wala ba akong kinalaman sa bagay na ito? Huminahon ka, Jose.
hayaan mong sabihin ko sa iyo ang nangyari. Pumasok ang anghel na si Gabriel at lumapit sa akin. Siya ay nagsabi ng ganito, "Huwag kang malungkot, Maria. Pinili ka ng Diyos na maging ina ng kanyang anak. Ang kanyang magiging pangalan ay Jesus. Siya ay magiging isang hari at ang kanyang paghahari ay hindi magwawakas kailanman." Wala akong pakialam kung ano man ang sinabi ng anghel. Maria, ano ang sasabihin ko sa aking ama? Ano ang sasabihin ko sa iyong ama? Hindi mo ba ako pinahahalagahan, Jose? Oo, pinahahalagahan kita. Kung gayon, ipaalam ito sa iyo ng Diyos. At ipapangalan mo sa bata ay Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. Maria, Maria, sinabi ni Cesar gusto na. Kailangan pumunta tayo sa Bethlehem, lungsod ni David, at magpatala ng ating pangalan at mga ari-arian. Ngunit hindi tayo makakapunta. Malapit mo nang ipanganak si Jesus. Ang maglakbay ay mahirap na para sa iyo. Pero kailangan nating pumunta, Jose. Yan ang utos ng hari. At sila'y nagsimulang maglakbay. Tok, tok, tok! Sino yan? Hindi ko kayo kilala. Alis! Alis! Tok, tok, tok! Ikinalulungkot ko. Wala nang lugar na matutuluyan dito. Ngunit ang aking asawa ay malapit ng manganak. At ang paglalakbay na nakasakay sa asmo mula pa sa Nazaret, napakahirap para sa kanya. Kung gayon, maaari kayong tumuloy sa aking sabsaban. Hindi nga lang ito masyadong maayos. Maraming hayop na naroon. Ngunit maaari kayong tumuloy doon. Tumango-tango si Jose at nagpasalamat si Maria. Isang nakakasilaw na liwanag ang lumaganap sa kinaroroonan ng pastol. Nang gabing iyon, may pastol na nagbabantay ng kanyang tupa sa burol sa labas ng lungsod ng Bethlehem.
Ano ito? Ang sabi ng pastor. At may biglang lumitaw na anghel sa kaniyang harapan. Huwag kang matakot. Ako'y may dalang mabuting balita na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas na si Kristong Panginoon, matatagpuan ninyo ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Ang maliwanag na tala naman sa silangan ang nagsilbing gabay sa mga pantas. Sinundan ng mga pantas ang tala mula sa Jerusalem hanggang Bethlehem. Itinuro sila nito sa bahay na matatagpuan ang sabsaban na kinaroroonan ni na Maria, Jose, at ng sanggol na si Jesus. Naparito kami upang sambahin ang hari ng mga Hudyo. Dinalhan namin siya ng mga handog na ginto, kamanyang at mira. Pagsilang ng sanggol na si Jesus sa sabsaban ay nagpapatunay na siya ang magiging tunay na hari at dakilang tagapagligtas ng sanlibutan. Magandang gabi po at maligayang Pasko sa inyong lahat.